mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ang kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Oras sa buong Pilipinas, 8:06 ng umaga. At ang mag-uwi ng Golden Dove para sa Best Public Affairs Program Host ay si Milky Rugonan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Affairs Program Host, si Milky Rigunan sa Isyung Pambayan. Isyung Pambayan, pagtalakay sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. Isyung Pambayan, palatuntunang nagbibigay daan sa pananaw ng taong bayan. Isyung Pambayan. At ngayon, narito ang lingkod ng bayan, Milky Rigunan. Isyung Pambayan. Here comes the sun, here comes the sun. I say it's alright. Happy Sunday! Kamusta po kayo Luzon, Visayas, Mindanao? Sana magandang gising ho natin ha. O yung iba ayaw pang bumangon, ayaw pang magising dahil naku malamig ang panahon. Here comes the sun. Pero marami po sa atin ang may ubo at sipon, kaya ingat. I say it's alright. Ako po si Milky Rigunan, samahan po ninyo sa Isyung Pambayan hanggang alas 9 po tayo ng umaga. Tama ba? Pebrero na? The smiles return. Bilis naman. The faces. Parang kamakailan lang ay nagsa-celebrate tayo ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Since it's Tapos ay pinaplano ninyo ang inyong mga New Year's resolution. the sun. Ngayon, Pebrero na. Nalagas na ang isang buwan sa ating kalendaryo. Napakabilis ng panahon. Tapos na ay bare months na, maririnig na naman natin si Jose Marichan. Namabati sa atin ng maligayang Kapaskuhan. Anyway, kamusta rin ang ating mga kababayan sa iba't ibang panig po ng mundo? Ano man po ang weather, ano man pong time zone. Salamat po sa pagtutok sa DZRH. Malamig ang panahon pero mainit ang mga balita. Ito pong linggong ito ay nako, magiging abala kami sa Kongreso. Dahil balik sesyon at balik ang malalaking pagdinig sa Kamara. Ayan, doon ho sa mga humihirit na magsasampa pa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pass the paper, time is up, sabi nga ho ng House Committee on Justice, Congresswoman Jervil Luis. Natanggap niya na kasi last week yung 2 impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At kapag ito ay nasa komite na ng Justice, ibig sabihin wala nang pwede pang humabol. Kaya doon sa balak ni na former Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor, ala na po yun. Ang sabi ho, tama nga naman dapat alam talaga ni former Congressman Mike Defensor
yung patakaran sa Kongreso na bago ka pumunta doon at mag-file ng impeachment complaint tulad ng ordinaryong panukalang batas, abay dapat to ay dapat merong magi-sponsor, ibig sabihin may magi-endorso at meron silang kasama na kahit man lang isang kinatawan na magi-endorso ng panukala ng impeachment complaint. Anyway, nakalipas na po yan ang didinggin ngayon ng House Committee on Justice. Bukas po yan ng umaga. Kaya marami hong ganap uli sa Kamara. Ang kauna-unahang impeachment complaint, actually dalawa pala, yung didinggin nila, yung first and second impeachment complaints. At sabi nga ni Congresswoman Jervil Luistro, ay sila muna, mga miyembro ng House Justice Committee. Ngayon ko lang napag-alaman, 38 member pala ang Justice Committee sa Kamara. Puro lahat ito'y abogado. Lahat ay may kanya-kanyang opinyon. Gaya na naging desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pag mga abogado na talaga ang nag-usap-usap ay iba-iba ang mga interpretasyon sa batas. Pero ang sabi nga ho ng Kamara ay maging ng Senado, nirerespeto nila ang naging desisyon ng Supreme Court. Ang gagawin ho ngayon ng Kamara ay re-reviewin, re-repasuhin ang rules on impeachment. Pero maganda yung punto ni Congressman Terry Ridon kung ang Supreme Court may paalala sa Kongreso sa usapin ng impeachment. Bakit daw po yung MR, motion for reconsideration, na isinampa ng Kamara noon pang 19th Congress, ay ang tagal na dinesisyonan ng Kamara, ay ng Supreme Court pala. Dapat sila daw po ang unang-unang maging ehemplo sa implementasyon ng batas. Bakit daw ho tumagal yung MR ng Kamara dito sa pagdidesisyon na umusad ang impeachment complaint laban kay VP Sara? At sa Tuesday, didinggin naman ng House Ethics Committee ang ethics complaint laban kay Cavite Representative Kiko Barsaga. At sabi ni Congressman J.C. Abalos last week nang magkaroon ng briefing sa Kamara, hindi lang pala si Kong Barsaga ang kinasuhan ng ethics complaint, marami pang mga kongresista. Malalaman natin yan kay Congressman J.C. Abalos maya-maya lamang ng konti. Pero gusto kong batiin, gusto kong pasalamatan, gusto kong i-shout out ang Department of Interior and Local Government. DILG, shout out ha. Ito po, inatasan na ang lahat ng mga LGU na alisin ang pangalan, maging mga litrato ng mga public officials sa mga government-funded project. Sa inilabas na utos ng DILG, mahigpit na ipinagbabawal ang paglalagay po ng pangalan, muka. Ito talagang asa na ako, ang lalaki ng mukha. Actually, minsan, malayo ka pa lang, kung ikaw ay nagmamaneho, malayo ka pa lang, kitang-kita mo na yung mukha noong opisyal. LGU man, o kaya ay medyo mataas-taas ang posisyon. Katapos, kailangan mong lapitan yung napakalaking karatula o tarpaulin bago mo mabasa yung proyekto. Ibig sabihin, mas malaki pa yung mukha ho nila. Bawa na daw maglagay ng muka, logo, initials, color, motif. Kasi alam niyo po yung mga iba't iba nating partido may mga kanya-kanyang may mga kanya-kanyang kulay. Slogan o anumang simbolo ng mga politiko sa mga project signages, markers at mga tarpaulin na pinupondohan ng pera ng bayan. Ang sabi po ng DILG, ang mga programa ng gobyerno ay mula sa pera ng taxpayer, kaya hindi dapat ginagamit ang mga ito bilang personal na mga billboard o para sa political credit bragging. Ako, ang galing naman ng DILG dito. Parang ngayon lang ako humanga sa DILG. Joke lang.
Kaugnay nito, pinatitiyak ng DILG sa mga office head na susunod ang kanilang mga nasasakupang unit sa nasabing direktiba. Ibang minsan tayo po ay nagmamane, okay, nagko-commute. May kita mo, this project is blah blah blah. May kita mo yung mukha ng politiko. Tapos pilit mong binabasa yung proyekto tungkol halimbawa sa street lighting. O kaya naman sa mga kung ano-ano pang proyekto sa isang nasasakupang distrito. Sa totoo lang, hindi naman po nila pera yon. Pera ho natin. Taxpayers. Kaya sabi, tama ho ang DILG na wala dapat muka na mga kung sino mang politiko ang naroon. Walang political color, walang mga slogan, at walang credit grabbing na sila po nagpondo o sa kanila yung naturang proyekto. So very good, DILG! Pero ang tanong nga ng mga netizen natin bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang naisip ng Department of Interior and Local Government? Magandang umaga sa mga viewers natin sa RHTV, Facebook Live. Ang dami ng mga naka-tune in. Mamaya basahin ko po sa bago matapos ang ating programa. At syempre yung mga kababayan nating nasa abroad na lagi pong nakikinig at nakikibalita sa mga programa sa DZRH. At mamaya may kibalita tayo ng mga ganap sa Kongreso. Marami po kaming hearing this week. Ang impeachment ay sisimulan na pong talakayin ng House Justice Committee. At may mga hearing ang House Ethics Committee sa mga reklamo laban kay Congressman Kiko Barsaga at meron pa daw ilan na sinampahan ng ethics complaint. Sana naman ngayon magsalita na si Kong JC kung sino-sino. O wag na lang banggitin. Sige, nare-respeto natin yung patakaran o rules ng Ethics Committee. Ilan na lang kaya? Ilang kaya yung mga congressman bukod kay Congressman Kiko Barsaga? Sa mga motorista pala natin, medyo magbabagal lamang ang traffic southbound lane kapag approaching po kayo ng EDS sa corner Taft Avenue. Meron silang reblocking na isinasagawa sa gitna ng kalsada, so medyo magbabagal. Pero after that, maluwag pa rin ang daloy ng traffic. Ako po si Miel Gregunan, samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga at ito po ang Isyung Pambayan. Ngayon pong unang araw sa buwan ng Pebrero, ang bilis talaga ng panahon at sa may mga lakad ngayong umaga, bukod po sa maglalaho kayo ng jacket dahil malamig pa rin ang panahon. Siyempre mag-ingat, lalo na yung mga nagko-commute at ang ating mga motorista din. Oras sa buong Pilipinas, 8:18 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay. Kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako believe. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, Oras sa buong Pilipinas, 8:24 ng umaga. Ako pa rin ho si Mil Kirigunan sa Isyong Pambayan. Samahan niyo po ako hanggang alas 9 ng umaga. Ngayon pong unang araw sa buwan ng Pebrero. Ayan, dami tuloy na iinip ng mga listener natin. Si Miss Divine ay iinip. Pasensya na, dami kaming commercial. Maraming commercial si Engineer Head. At nakibalita ho tayo sa mga ganap po sa kamera.
Ngayon pong linggo ay sisimulan na ng House Ethics Committee and Privileges ang pagdinig sa kaso ethics complaint laban kay Cavite Representative Kiko Barsaga. Nasa linya po natin ang kinatawan ng 4-piece party list at syempre siya po ang chairman ng House Committee on Ethics and Privileges, Congressman J.C. Abalos. Kong, welcome po muli sa Isyong Pambayan. Magandang umaga, Milky, pati na rin po sa mga sumusubaybay sa ating programa. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Gandang umaga, Kong JC. Una muna, na-desisyonan nyo na yung first ethics complaint. Hindi po ba napatawan ng 60-day suspension sa Kamara si Congressman Kiko Barsaga para malaman lamang po ng mga listeners at viewers natin. Ito pong ikalawang impeachment complaint. Ano po ba ito at isinampa uli ng NUP? Opo. Ito po yung pangalawang ethics complaint laban kay Representative Barsaga. Tama po ba, Ma'am Milky? Ito po ba ang... Oo, ito yung second ethics complaint. Ayan, laban kay Congressman Kiko Barsaga. Yes. Actually, Ma'am Milky, yung ikalawang complaint na ifinail laban sa respondent, iba po siya sa una. Dahil yung una po, sa pamamagitan po yan ng isang sworn and verified complaint. At yung pangalawa naman, nagkaroon po tayo ng mga kasamahan sa Kongreso na tumayo on personal and collective privilege. Kaya inatasan po ng plenaryo, nag-adopt po ng motion kung saan inaatasan ang Ethics Committee na magkaroon po muli ng assessment ngayong parating linggo upang magrekomenda kung sakali kailangang magrekomenda ng bagong disciplinary action laban kay Representative Barsaga. Ito po yung alegasyon na umano'y tumanggap ng suhol ang ilang miyembro ng National Unity Party mula kay businessman Enrique Razon para daw suportahan umano si then House Speaker Martin Romualdez noong midterm election. Tama po ba akong JC? Yes, and bukod po dyan, Ma'am Milky, kasama rin po ito dito ang pronouncements laban po sa yumaong representatives na late Congressman Romeo Acop. Kaya hiniling po natin mula sa mga complainant, pati na rin po sa respondent na magsumite po ng mga additional na ebidensya at mga exhibit na magiging parte po ng ating pagdinig sa parating na hearing. Nabanggit mo si Kong Romeo Acop na namayapa ka makailan, Kong JC. Ang sabi nga po ng ilan ho natin mga kababayan, maging ng pamilya, ay napaka-insensitive. Doon mga pinopost nga noon ni Congressman na Kiko Barsaga. Pero alam mo, Kong JC, ang sabi ho nung ilang mga mambabatas natin, may mga tumayo sa plenaryo. Ang sabi, Congressman Valeriano, kung hindi ako nagkakamali, may ilan pa dapat daw stiffer penalty, dapat mas mabigat. Halimbawa, yung 60-day, hindi pa po ba mas mabigat na yon? Ano po ba ang gusto pang halimbawang mas mabigat na dapat ipataw na reklamo kay Congressman Kiko Barsaga? Right. As of now po, Ma'am Milky, I cannot agree or disagree with any recommendation kung kailangan po bang patawan ng mas mabigat na penalty or hindi. Masyadong maaga po para sa Ethics Committee magkomento dahil magkakaroon pa lang po tayo ng hearing. Ngunit, naiintindihan ko po kung bakit ito po ay ang nararamdaman ng aking mga kasamahan na Kongreso dahil sa remarks po laban kay yumaong Congressman Romeo Acop. Kasi po, Ma'am Milky, ang kamatayan, if there's one thing all people have in common, whether you're rich or you're poor, whether if you're a public official or a private individual, at kung mabait ka man o hindi, lahat rin po tayo mamamatay. At ang nag-iisang tao lang po na pwedeng humusga kung tayo po ay pupunta sa langit o hindi ay ang Panginoong Diyos. At yung iba kasi tayo mga Pilipino, no, kung JC, kahit na mabigat ang ginawang kasalanan, pag namayapa na ando ng respeto natin hindi lamang sa namayapa kundi maging sa pamilya. Ang sabi naman ho nung ilan ho natin mga netizen, hindi daw po nabantayan ng Kamara itong si Congressman Kiko Barsaga kasi yung mga kondisyon po ninyo, bawal na mag-post habang nai-implement yung kanyang suspension order. Pero
noong pong hinatulan siya ng suspension ng Committee on Ethics na pinagtibay po sa plenaryo, hindi po siya tumigil patuloy yung mga ginagawa ho nilang ginagawa niya pong mga posts sa kanyang social media platforms. Oho. Malamang ito po, Ma'am Milky, yung dahilan kung bakit siguro may mga kasamahan tayo sa Kongreso na tumayo po sila at nagbigay ng privilege speech. Dahil yung resolution po ng Committee on Ethics nung nakaraang December 1 na nagrekomenda ng suspension, na-turn over na po yung jurisdiction. Nasa plenary na rin po. Kasi plenary po yung disciplinary power. So sa totoo lang po, Ma'am Milky, as early as last week, nung nag-resume yung session, nagkaroon na po ng power ang buong plenaryo na mag-discipline outright. Instead of doing that, Ma'am Milky, pinili po ng plenary na bigyan ng pagkakataon ang ating respondent na sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Kaya po inatasan ng Ethics Committee na magkaroon ng hearing next week at require rin po ang respondent na umattend. Ngunit, Ma'am Milky, nasa kapangyarihan na rin po ng plenaryo, they could have chosen to discipline outright as early as last week. Kaso lang po, gusto pong siguraduhin ng plenary na bigyan pa rin natin ng due process at pagkakataon ang respondent na sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Kaya po kami magkaka-hearing next week. Pero technically, under parliamentary rules, dahil na-turn over na po ng Committee on Ethics sa plenary, dahil inadopt na po yung resolution, as early as last week, posible na rin pong mangyari yun. Ngunit pinili po ng plenary na bigyan ng pagkakataon si respondent na sagutin ang mga allegation laban sa kanya. Ayun, sumalinaw na dapat ang plenaryo pwede na mag-decide nung araw na yun, di ba, Kong JC? Tuesday ba yun ng hapon o ng gabi? Tuesday na hapon? Kasi nag-briefing ka ng Wednesday kung ako nagkakamali. So, doon pa lang, meron ng kapangyarihan sana ang plenary na mag-impose uli ng sanction kay Kong JC, kay Kong Kiko Barsaga, pero gusto nilang bigyan ng pagkakataon, baka naman sabihin kasi ay masyado nang naaapi, hindi ba? So muling ibinigay sa iyong komite para magkaroon naman ng patas na pagdinig ulit. Yes. Kaya Ma'am Milky, nagpapasalamat po ako sa inyong napakagandang tanong. Dahil isa po ito sa mga bagay na gusto kong i-highlight para malaman ng ating mga kababayan ang ating procedure. Kasi ayon po sa ating konstitusyon, ang power mag-discipline, sa plenary po yan. Ang Committee on Ethics naman, on the other hand, isa lamang kaming recommendatory body. Ngayon po, like any recommendation of any committee, kapag ma-adapt yan ng plenary, yung initial jurisdiction ng committee, nata-turn over na yan sa buong plenary. So mas kasinong kongresista, pwede nang tumayo at magtanong kung ano na po ang hakbang na gagawin. Kaya po last week, may mga representante po tayong tumayo at question nila yung in-adopt na recommendation. And as early as last week, and in accordance with parliamentary rules, the plenary could have opted to discipline outright. Instead, they chose to give the respondent an opportunity to answer the allegations against him. Kaya rin na-require po siyang mag-attend next week. Ang ganda pala, naging mabait pa yun. Pwede ko nang sabihin yun, naging mabait pa ang Kamara dahil sabi mo nga, merong kapangyarihan ang plenary to discipline him outright mismo, na hindi na kailangan pa idaan sa inyong komite, pero para bigyan siya ng pagkakataon ay sabihin ibigay uli natin sa Committee on Ethics para magkaroon siya ng pagkakataon makapagpaliwanag. Yes, tama po yan, Ma'am Milky. Oo. Pero alam mo kung JC, nung nagkaroon ng desisyon at after nga ng iyong press briefing noong Wednesday ng hapon, meron siyang pinost sa kanyang FB page na hindi siya a-attend sa hearing ng House Committee on Ethics at wala daw siyang pakialam kung may expel sa Kongreso. At ito yung naging pinakahuling statement ni Congressman Kiko Barsaga. Pero bago mo sagutin yan, Congressman JC, mag-pause lamang for some commercial break. Babalikan kita. Sa mga late tuner po, ang aking panauhin ngayong umaga, ang 4-piece Party List Representative at ang Chairman ng House Committee on Ethics, Congressman JC Abalos. Oras sa buong Pilipinas, 8:34 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm Fab
gamit ko? Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakablaw sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot. Oras sa buong Pilipinas, 8:41 ng umaga. Napakarami ng commercial ni Engineer Head. At sa mga late tuner po natin, ang atin pong panauhin ngayong umaga dito sa Isyung Pambayan, ang kinatawan po ng 4-piece party list at chairman ng House Committee on Ethics and Privileges, Congressman J.C. Abalos. Kong, magandang umaga pong muli. Magandang umaga muli, Ma'am Milky. Oo. Kong JC, doon po sa post ni Congressman Kiko Barsaga sa kanyang Facebook, ang sabi niya po ay hindi siya dadalo sa hearing ng House Ethics Committee at wala daw po siyang pakialam kung may expel. Ano po ang reaction po ninyo? Yes. Para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, lilinawin ko po, ang parating na hearing, hindi po ang Ethics Committee ang nagsummon sa ating respondent, kung hindi ang buong plenaryo. Dahil ang summons po sa kanya, nanggaling po ito mula sa isang motion na inadapt ng buong plenary. Ngayon, inatasan po ang Committee on Ethics sa next scheduled hearing namin ngayong parating na Martes na isama po sa agenda ang assessment kung nagkaroon po ng paglabag sa aming recommendation noong December 1 na repetition of a similar misconduct may result into a more severe penalty. So ito po, resulta po ito ng isang motion na inadopt ng plenaryo. At maski ano mangyari, kailangan po mag-proceed ng Ethics Committee. Kaya kami po ay nagpadala ng notice sa respondent, pati na rin po sa mga complainants para makapagsumite po sila ng kanilang mga evidence sa parating na hearing. At ako po, hindi po ako maaaring magkomento muna. Ayoko pong pangunahan ang maski sino man dahil sa Tuesday pa po kami mag-hearing at hindi ko po alam kung sino-sino po talaga ang dadalo regardless of any of their announcements sa social media. Sa bagay, Tuesday pa naman yung hearing mo, Kong JC, baka naman magbago ang isip din ni Congressman na Kiko Barsaga at ito yung pagkakataon na marinig yung kanyang panig, hindi ba? Kasi sabi mo nga, meron ng pagkakataon na sa plenaryo pa lang na madidesisyonan niya. Pero binigyan siya ng pagkakataon ng mga mambabatas na ibigay uli sa House Committee on Ethics para mabigyan siya ng pagkakataon na makapagpaliwanag sa mga reklamo laban sa kanya. Paano kung talagang ayaw talaga kong JC? Pwede bang kinatawan lang niya? Pero hindi pa pwede yung ganun, di ba? Oho. Kasi po, Ma'am Milky, tulad ng napag-usapan po natin kanina, technically, under our rules, as early as last week nung nag-resume po kami, maaari na pong mag-issue ng disciplinary action ang Congress outright dahil tapos na po ang committee report na submit na sa plenary, in-adopt na. So as early as last week, posible pong nagkaroon na ng action. Ngunit, pinili po ng plenary na bigyan ng pagkakataon ang ating respondent na sagutin yung mga aligasyon laban sa kanya. At ako po, sumasang-ayon po ako sa desisyon na ito ng plenaryo dahil ang bawat kongresista, sinalan po kami ng taong bayan. And it's very important that any and all of us would continue fighting for the truth.
At naniniwala po ako, fighting for the truth includes appearing and explaining your side and answering allegations against you. And we are giving that opportunity to all of our members in Congress. Napakabait na nga talaga ng komite ni Kong JC. Pero hanggang kailan ba yaang kumbaga ay paghihintay ng Committee on Ethics kay Congressman Kiko Barsaga, baka naman sakali na bumigay at Martes baka dumating at humarap sa pagdinig ng House Committee on Ethics? Yes. Ma'am Milky, kung babalikan po natin ang inadopt ng plenaryo, yung huling motion po niyan, inatasan rin po ang Committee on Ethics na immediately report to the plenary its recommendations immediately after the scheduled hearing. So kung titingnan po natin ang tatlong motion na inadopt noong araw na yon, after ng scheduled hearing namin on Tuesday, inuutusan po kami ng plenaryo na magbigay po agad ng recommendation. Kaya ng complainant, pati po ang respondent sa naturang araw para at least po makapagbigay po ng maayos at kompletong rekomendasyon ang Committee on Ethics. And regardless po, we must proceed dahil ito po ang inadopt ng plenaryo at ito po ang inatas sa ating komite. Tama ba yung pagkakaintindi ko, Kong JC, kung hindi man siya dumalo, tuloy ang pagdinig ng House Ethics Committee at hindi natatagal itong pagdinig na ito at sa lalong madaling panahon makapagbibigay na kayo ng rekomendasyon sa plenaryo? Yes, oho. Dahil yan po ang nakalagay sa ating motion, kailangan isama po namin yan sa aming agenda ngayong Tuesday at kinakailangan rin po na magkaroon po kami agad ng rekomendasyon. Nasabi mo rin at nagpahiwatig ka na hindi lamang si Congressman Kiko Barsaga ang pinagharap ng ethics complaint. Dinagsa kayo habang naka-break ang sesyon. Hindi na kita tatanungin kung sino-sino kasi I'm sure hindi mo talaga sasabihin. Pero ilan talaga, Kong, bukod kay Congressman Kiko Barsaga? Ilan lang yung bilang? Actually, Ma'am Milky, ito na po ang aming ika-4 ata o ika-5 na regular meeting ng Committee on Ethics. And throughout this time, marami na po sa aming dumadaan na mga kaso against several lawmakers and even former lawmakers. Kaya gusto ko po i-ensure sa ating mga kababayan na nandito po yung Ethics Committee para tugunan ang kanilang mga hinaing kung sakaling magkaroon po ng mga kongresistang lalabag sa ating Code of Ethics and of course yung expectations natin sa behavior ng public officials. So ano po, for the information of our countrymen, maski sino po pwede mag-file. Hindi lang miyembro ng Kongreso, hindi lang departamento ng gobyerno, kung hindi, maski ordinaryong citizen po, maaari pong mag-file ng complaint sa Ethics Committee. Makikita naman online ang aming rules and procedure para makita po doon ang tamang form. At kami po, handa po kami tumanggap ng maski anumang complaint laban kung kanino man dahil napakahalaga po na i-uphold po natin ang dignidad ng institusyon at kailangan siguraduhin natin na ginagampanan ng bawat mambabatas ang kanilang trabaho. So ilan ang nasa nirereklamo ngayon sa committee mo, Kong JC? Ngayon po, I think, Ma'am Milky, if I'm not mistaken, we are currently processing at least 4 complaints at the moment and may mga parating pa po ata in the coming days. Kaya sinisigurado po namin na ang lahat ng kasong ito i-dispose po namin. Para hindi na tumagal din. Yun ang maganda kasi actually mabilis talaga yung desisyon ng iyong komite. So hihintayin namin itong week na ito. Kumusta naman ang mga programa ng 4Ps sa Kamara para po sa ating mga kababayan naman na mahihirap ngayong nalaanan na ng budget for 2026? Kumustahin ko lang. Unang-una, Ma'am Milky, napakagandang development ang nangyari sa ating budget process na inala-live stream na siya. Kasi kung babalikan po natin ang mga nakaraang taon, dahil hindi po naka-live stream ang ating BICAM, nagkakaroon po ng malaking pagtapyas sa budget ng 4Ps. Isang halimbawa po yung ngayong 2025. 50 billion ang tinapyas at hindi natin alam kung saan pinasok ang pondong ibinawa sa 4Ps. Ngayong naka-live stream na, intact po ang pondo ng 4Ps program. At ang developments po sa Kongreso, kami po ay nagpapasa ng napakaraming bills na pinapagtibay ito
Isang halimbawa po dyan ang pagtaas ng halaga ng cash grant dahil nung naisabatas ang 4-piece law noong 2019, hindi na po pareho ang halaga ng piso. Kaya nagkaroon po tayo ng pag-increase ng cash value ng bawat cash grant na pinapamigay. Yung isa pa pong amendment na ginagawa po natin ngayon sa 4-piece law ay ang pagbigay po ng tertiary education and employment support sa mga gumagraduate sa programa dahil pagka-graduate ng senior high ng isang benepisyaryo, wala na po siyang matatanggap mula sa 4-piece. At napakahalaga po dahil ang bawat batang gumagraduate dyan, may pangarap pang mag-aral ng kolehiyo, o may pangarap pang magtrabaho. And of course, kailangan wag natin isayang ang ininvest po natin sa kanila nung sila ay nasa elementary at high school pa lamang. And of course, binibigyan po natin, gusto natin bigyan ng incentive ang mga private employer na mag-employ kayo ng ating mga kababayan na poorest of the poor para po mabigyan po sila ng, para tuluyan na nating ma-break ang intergenerational cycle of poverty. Maganda yung mga panukalang batas na yung pag-usapan natin sa mga susunod din nating panayam dito sa isyung pambayan. Pero ang maganda, sabi mo nga ay intact for 50 billion ba for this year ang para sa 4-piece? Sorry po, ma'am? Magkano yung budget uli para sa 4-piece program ng gobyerno? If I'm not mistaken, Ma'am Milky, mahigit 110B kasi ano po yan eh. It's for 4.4 million Filipino households. So intact po siya yung net proposal, na-adapt rin siya hanggang General Appropriations Act. And for the past 5 years, naging trend po ang pagtapyas nito tuwing bicameral conference committee. Ito yung laging laging unang tinatapyasan pagdating sa BICAM. Sabi mo nga ng 2025 50 billion yung tinapyas, di ba? Yes, and nung nakaraang mga taon, nagkaroon ng time na 13 billion ang tinaplas, nagkaroon ng time na 8 billion ang tinapyas, at naapektuhan po dito dahil may mga benepisyaryo tayo na naghintay ng mahigit 1 taon para nang matanggap ang kanilang cash grant. And of course, ang hirap po nito dahil i-require ng 4-piece na pag-aralin ang anak, kailangan ng monthly medical check-ups, may family development sessions pa, and napakahirap mag-comply at napakahirap gawin ng mga bagay na ito kung wala ang grant. And yet, patuloy pa rin po ito. Pati rin po ang mga personnel natin sa DSWD, yung ating mga social worker. Actually, yung caseload niyan for every social worker, 500 to 700 households ang iniikot. So, maski yung social workers natin, naapektuhan rin ako. At is maganda yung mga binalita mo ngayon tungkol dito sa programa ng gobyerno sa 4-piece. Kong, maraming salamat. Magandang umaga. Thank you, Ma'am Milky. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Ang kinatawa ng 4-piece party list sa Kongreso at syempre, Chairman ng House Committee on Ethics and Privileges, Congressman J.C. Abalos. Si Kong JC ang isa sa pinakabatang congressman ngayon sa 20th Congress. So ang pagtaya doon sa sinasabi niya, tingin ko baka by Tuesday may desisyon na rin sila dito sa ethics complaint laban kay Congressman Kiko Barsaga. Pero sige na nga, sabi ni Kong JC, wag nating pangunahan, hintayin ang hearing sa Tuesday. Ilan po mga balita sa pagbabalik ng isyong pambayan at syempre shout out sa mga viewers po natin at listeners ng isyong pambayan sa DZRH. Oras sa buong Pilipinas, 8:54 ng umaga. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay, Day
Leo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ito ng Isyung Pambayan. Oras sa buong Pilipinas, 8:56 ng umaga, mamaya pong alas 9. Sasanyo ang programa ni Giselle Ricafort at Edniel Parosa. Salamat po sa mga viewers natin at listeners ng DCRH, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga nakatune in via Facebook Live. Salamat po kay Mang Francisco Talavera ng Nueva Ecija, Flor B. Fernandez, magandang umaga sa iyo Milky at siya ay nakikinig. From Barangay Holy Spirit, Ramon M. Policarpio, magandang umaga Milky, makatutulong, isama na din ang community participation sa pagbibigay ng mga report sa mga proyekto ng gobyerno sa pamagitan ng social media para sa transparency. Ganda nung recommendation ni Mang Ramon Policarpio. Si Ricky Salvadora, good morning, watching from Caloocan City. Magandang umaga po, Ricky. Belen Rivera, good morning, Milky, from Santo Tomas, Batangas. Kamusta po kayo sa Batangas? Jessie Platino, magandang umaga. Salamat po sa inyong panonood sa Giabong Samar. Ito gusto ko yung sinasabi ni Alfred Torres. Bakit hindi na lang ilagay ang pangalan nakalagay doon from taxpayers kesa pangalan ng mga politiko? Agree ako doon. Bakit kasi nandun ang kanilang mga pangalan? Hindi lang yun, sabi ko nga Albert napakalinggit noong mga nakasulat ang ubod ng lalaki yung kanilang mga litrato doon sa mga billboard. Good morning Milky, watching from Victoria Tarlac. Si Alan Francisco, Milky, paki-shoutout naman ang aking mga anak, Isko, Alec, Noreline at Jade. Ayan. Pinabati kayo niyang inyong tatay, si Tatay Alan, Isko, Alec, Noreline at Jade. Raul Leido, Blessed Sunday sa lahat po ng taga-DCRH. Uy, salamat Raul. Ganon din sa iyo. Si Jule, ang sabi niya, expulsion. Ito yung issue ni Congressman Kiko Barsaga. Abangan ho natin. Sa Martes po yan, baka magdesisyon na rin ang House Committee on Ethics. Leo Cervantes Savares, good morning Milky, nakikinig po ako sa DZRH. Ronald Tumbaga, meron siyang reklamo si LTFRB. Sana ipatupad ng tunay at tapat ang compliance sa terminal. Ang garage ng mga jeepney cooperative nationwide, sana all. Dito po sa Olongapo City, tabi mismo ng barangay hall ng West Bagak, Olongapo City. Half century na po ang dinatna na illegal blue jeep terminal ng largest jeepney cooperative. Sana all. Ayan. Anong ginagawa ng lokal na pamahalaan dyan? Kung napakalaking pala yan, kitang-kita yan ng mga lokal na pamahalaan natin. Ayun, doon sa mga motorista natin, wag ho kayo mag-alala. At talagang inilalaan ko po ito sa bandang huli ng programa. Sa mga nagkakaping manong at mga rider at yung mga motorista ho natin, ayan, meron tayo uling pagtataas sa presyo ng produktong petrolyo as usual, araw po ng Martes. Uy, sa mga sumweldo pala nung Friday, may natira pa ba?
Ayon po sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, inaasang tataas ng humigit kumulang na 10 centavos ang kada litro ng gasolina. Ayun naman pala, 10 centavos kada litro itataas. Pero nasa 45 centavos ang posible maging taas presyo sa kada litro ng kerosene, habang nasa tinatayang 85 centavos per liter sa diesel. So medyo mataas sa diesel, ha? Gas up na ho kayo dun sa mga natira ho natin sa nasweldo ng Friday. Although minimal, hindi po aabot na mahigit piso, pero malaki na rin, 85 centavos. Ang naturang price adjustments ay bunsod ng supply disruption sa Amerika, dulot ng masamang kalagayan ng panahon na nakaapekto sa produksyon ng hanggang 2 milyon na bariles kada araw. At syempre, dun ho sa mga naka-day off, nako, talagang samantalayin ho nating magpahinga, pero meron ho tayong lakas ulit bukas. Balik trabaho, balik sabak sa traffic, balik gising ng maaga, na mahirap pong gawin ngayon dahil napakalamig ng panahon. Pero marigo ho kayo bago pumasok, ha. God willing, babalik po ako next Sunday, ganap na alas 8 hanggang alas 9 na umaga sa Isyong Pambayan. Magandang umaga pong muli, magandang hapon, magandang gabi sa mga kababayan po nating nasa abroad. At syempre Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga. Ako po si Mil Crigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras sa buong Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. And I know it's gonna be. Sumainyo ang Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, lalo ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis